Good morning guys. Ito tayo ngayon mag-tutorial dito sa ating DIY na regulated oil supply. So ang gagamitin ko lang muna mga plastic bottle. So pinaka-sample lang po ito. So bahala na po kayo i-apply sa actual doon sa totoong kalan. So papakita ko lang po kung paano yung sistema nito. Kung paano natin ma-regulate kung ano yung mga kung paano natin ikabit ito. So panoorin nyo guys. Una, magbubutas tayo dito kung saan ang level ng langis natin, doon tayo magbubutas. Halimbawa dito hanggang dito ang level ng langis, so dyan din tayo magbubutas. Gagamit tayo ng soldering iron. Ito po, nabutasan ko na. So, papasok ko itong tube. Ayan, yung hose. Nakit lang yung isa. Ito po siya. Dito, bubutas din tayo dito. Ayan po guys, pantay lang po siya. So ito yung pinaka daanan ng oil kung nasa actual na kalana. Ito. Ito, bubutas tayo dito. Dito isa natin na para hindi matanggal dikit tayo na ito guys yung ating gagawing sample. Ito yung pinaka tangke. Kung halimbawa sa kalan, ito yung tangke. Ito naman yung chamber, yung burner. So ngayon, siyempre maglalagay ka ng tubo galing sa tangke papunta dito sa chamber para umagos yung tumulo yung langis pumunta dito. Ito yung tinatawag na air intake. So dapat may hangin na pumapasok dito, pumapasok doon, then yung langis pinupush naman niya pababa. Ngayon pag pumunta siya dito, yung langis niya pag inabot na tong level ng kanyang butas dito sa ibabaw niya, pag napunan na ng langis yan, stop na yung kanyang flow ng kanyang oil, kasi yung hangin niya natakpan na, so hindi na siya papasok dito para i-push siya. Ngayon pag nabawasan naman yung tubig niya o yung langis niya at magkakaroon ng hangin dito na papasok doon, tsaka na naman siya may mag-flow na oil. So ito, sample lang po ito. Bali kumbaga, ito yung tangke, ito yung chamber. So ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ng tubig to. Okay? Para malaman natin kung talagang mariregulate nga yung laman nito. Na hindi siya aapaw. Kahit marami ang laman nito. Ngayon dahil wala tayong switch dito, wala tayong magagamit na gate valve o kaya ball valve. So gagawin natin ito muna. Pagpalagay natin na gate valve to, so ipitin muna natin siya para hindi siya tumulo agad, para malagyan natin to ng tubig. Okay guys.
Okay, buksan natin to. Then lalagyan natin ng tubig. Tayo ng tubig. Okay, meron ng laman. So dapat yung laman nito, huwag aabutin to na hose nito. Kumbaga sa actual na kalan, kung tubo to, kung GI to, huwag nating paabutin dito. Ang ginawa ko nung sa actual na, sa kalan na, yung imbis na takip dito, yun na lang ang nilagay ko dito. Bumili lang ako ng hose na heat resistant. So ito, demo lang po to. Kumbaga, nagsample lang tayo ng plastic bottle para malaman natin kung ano ba yung ano ba yung takbo nito, yung mechanism nito, kung paano siya gumagana. Nare-regulate yung laman dito. So ngayon, dahil wala tayong gate valve o kaya ball valve na pwedeng ilagay dito, ilagay muna tayo ng pag-ipit na ano. Ito, yung plier. Sorry po. Yan, sasaraduhan muna natin. Kailangan walang singaw. Yung pagkakabit niyo dito, walang singaw. Dito, walang singaw. Yan. Dapat, ano siya, nakasarado talaga siya. Yan. So, walang makakapasok na hangin. Okay? Ngayon, i-open na natin. Kunyari, i-open na natin yung ating, ano, gate valve. So, okay, so, i-open na natin. Yun. Hanggang dyan lang siya. So, hindi na tumuloy yung kanyang tubig. Kasi po, itong ating air intake na ikinabit natin, so natakpan na siya ng ano, kumbaga kung langis to, natakpan na siya ng langis. Dahil tubig to, yan, tubig yung nakatakip sa kanya. Ayan po, ito po yung ano, ito po yung ating tinatawag na, kumbaga sa kalan, regulated oil supply. Kumbaga sa electronics, meron tinatawag na ano, regulated power supply. Sa kalan naman, meron naman tinatawag na regulated oil supply. So, dito, pangalan dito. So ito, ginamitan ko lang to ng plastic bottle. Ngayon, kung i-apply nyo dun sa actual na kalan, bahala na kayo mag-design. Pero ganito po yung ano niya, pattern niya. Ganito yung sistema niya. Ganito yung design kung paano mo siya ma-regulate yung laman nito. Napakita ko po sa inyo. So, ayan po. So, hindi na siya nagdadagdag kahit marami pang kanyang laman. Ayan. Diyan po nare-regulate yung kanyang laman dito. So ngayon, kung babawasan natin to, tingnan natin kung madadagdagan pa siya. Ito. Tingnan natin. Ayan, babawasan natin yung tubig. Tingnan natin kung napipil upan siya. Maliit lang yung ating tapo. Ayan, wala tayong pang ano eh, pang pasipsip eh. O, yan po. Kung umaapoy siya, ayan, ayan o, nagkakaroon siya ng hangin, tutulak niya yung laman doon, tapos itutulak naman papunta rito, then autofill siya. So ayan po. So ayan, tingnan nyo, maigi.
So yan po siya. Hindi siya napupuno. Kung ano lang yung kanyang level ng kanyang tubig dito sa ating butas, dahil pantay lang yan eh, yung level ng galing dito sa tangke tsaka yung level ng air intake natin papunta doon sa tangke, same level lang yan. So pag ito na dinadaanan ng hangin, matatakpan na siya, tigil na rin yung labas ng langis dito kasi wala nang makakapasok na hangin papunta ron. Tama po ba? Ngayon, kung sa actual na kalan yan, umaapoy siya, syempre nagbabawas siya kapag umaapoy, nagkakaroon ng dito, ng hangin. Kasi nababawasan siya, nagkakaroon ng hangin, ipupush niya yung laman nito, then tutulak dito. Then pag natakpan naman to, kasi puno na siya, automatic hindi na siya magpo-flow dito. Kasi natakpan na yung kanyang air intake, yung butas dito. Okay po guys, ganyan po yung ating mekanismo niyan. So sa una guys, talagang nahirapan ako dito kasi yung una na ginawa ko, akala ko kapag meron na dito at kapag napunuan na siya, hindi na siya tataas yung tubig. Ang nangyari pala nung una kong ginawa, singaw dito, singaw yung takip ko. Kaya ngayon may pumapasok siyang tubig dito at langis, kumbaga sa kalan langis. Ngayon akala ko okay na siya, yung pala unti-unti tumataas yung langis niya dito kasi may singaw dito. Una hindi ko talaga makuha-kuha kung ano yung gagawin ko. Yun nga yung kwento ko doon sa naunang in-upload ko na video dito, na sabi ko nga nag-pray ako kay God at binigyan naman niya ako ng idea kung paano gawin to. Kaya ngayon nung tinesting ko siya, gumana naman. Kaya ito po yung aking maliit na bagay na ibabahagi ko po sa inyo, na ibinahagi din po sa akin ng Diyos na konting kaalaman. So ito po siya. Ngayon kung i-apply nyo sa actual na kalan, ito yung tangke nya. Siyempre lalagay tayo ng passage ng oil na tube papunta dito sa chamber. Ngayon gagawin mo, maglalagay ka ulit ng tube, ipaparehas mo lang yung level dito. Kung ano yung butas mo dito galing dito sa tangke na dinadaanan ng langis, same lang din yung butas mo, ganon din kataas, para yung level ng oil hanggang doon lang po. Then pwede mong ilagay dito sa takip, o kaya pwede nga ilagay mong tube, yung maliit lang, yung ganito lang kaliit. Ay bahala ka na kung mayroon kang pwedeng connector na pwedeng i-connect na para siya, detachable, or pwede mo siyang i-fix doon sa tangke. Ako kasi ang ginawa ko, di medya yung gamit ko, then pumili ako ng hose na heat resistant, then dito ko na kinabit sa aking inlet doon sa pasukan ng langis, then nilagay ko doon sa tube na nakalagay dito. So yan po yung ginawa ko. So sa kagandahang palad naman matagumpay naman na gumana siya. So yan po guys yung ating i-share sa inyo na ating natuklasan, na napakasimple lang po na idea to, pero una pinahirapan po ako. Pero kung titingnan nyo po, napakasimple lang po. Ayan napakasimple lang.
Dalawang ano lang, dalawang hose lang, oh. Tapos kaya niya lang i-regulate. Oh, di ba? Oh. So, yan po yung ating ano, simpleng tutorial ng ating regulated oil supply. Yan po siya. So, papakita ko po yung actual sa kalan. Dahil lang po. Yan, ito po siya. Ito yung ginamit ko doon sa demo ko. Ayan po siya. Ayan. Ito may laman pa po siya. Hindi ko siya naubos. Gawa ng inop ko na siya. Ito, yung natitirang langis na to. Ayan, yung natitirang langis diyan. Ito. Hindi na nanggagaling yan dito. Dito. Dito sa tangke. Hindi na nanggagaling yan dito sa tangke. Yung nakapasok na oil dito. Ay, sorry. Yung nakapasok na oil dito. Ayan, yung nakapasok na oil dito sa ating air intake. Yun na yung lumalabas dyan. Kasi nung patapos na ako magluto, ayan, in-off ko na to. So, ibig sabihin, pag in-off ko na yan, wala nang lalabas na langis dito. So, yan po yung ating sistema ng regulated oil supply. Ayan. Bago ko po in-apply yan dyan, dito sa ating actual na kalan, dito muna ako mag-experiment dito sa plastic bottle. Ito yung sinabi ko sa inyo na munti ko na tong bitiwan nung hindi ko makuha-kuha kung paano ko to magawa, kung paano ko ma-regulate yung laman nito. Ayan, ayan, oh, kanina pa yan hanggang ngayon hindi siya umaapaw. Ayan, kasi nga regulated na siya. Ayan po. So, yan po yung ating bagong ngayon, bagong invention ngayon. New innovation. Ayan. So, para tapusin na natin yung patak-patak system. Para yung mga nakakabili ng mga unit natin, mga kalan natin, so madali na lang nilang gamitin. So, hindi na sila nagbabantay ng langis. So, no hassle na. Ang kokontrol na lang nila yung blower. So, kung ano naman yung lakas ng blower, yun din naman ang lalabas na dito, lakas ng hangin. So, kung maganda naman yung butas ng nozzle natin, maganda naman ang performance ng apoy niyan. Kaya pwede naman tayong mag-in-in na ganito ang gamit natin, na hindi tulad ng sa patak-patak, nagko-control tayo doon, ito hindi na. Ayan. Diyan po yung medyo nahirapan ako. Muntik nang sumabog yung utak ko dyan. Pero napakasimple lang mga bro. Tingnan nyo, napakasimple lang. Ayan. Itong idea na to, hindi ko to pinagkakait. Kaya sabi ko, i-share ko sa aking mga kaparehong gumagawa ng mga kalan, para naman yung mga gawa ng maramihan, so may apply nila ito. So, ayan po. Yan po yung ating new invention ngayon, yung ating tinatawag na regulated oil supply. So, okay bro, so hanggang dito na lang yung aking tutorial. So, sana naintindihan nyo, sana nakuha nyo, then apply nyo doon sa mga kalan nyo. So, walang problema sa akin, gayahin nyo yan. Ito, sample lang po to na plastic bottle na yan. So, i-apply nyo na lang sa actual na kalan tulad nyan.
So bahala na kayo mag-design kung anong design, basta ganun yung ano, yung style niya. So guys, maraming salamat sa mga nanood, sa mga napadaan sa channel ko. So sa mga baguhan po, please subscribe my channel para madagdagan naman po ang 339 nating subscriber. Hanggang ngayon hindi gumagalaw, so okay lang. Gumalaw man yan o hindi, okay lang, tuloy lang tayo. Bahala na si God kung papala rin tayo dito. So ako naman, sineshare ko lang kung anong alam ko dito. So hindi naman tayo madamot na tao. So ang mahalaga, so may na-share tayo para ma-share din nila sa iba, then maging maayos yung ano, ating invention. So again, maraming salamat. Magandang araw po ulit sa inyo. And God bless. Siya nga pala, shout out pala sa mga gumagawa ng kalan. Pareho ko, shout out po sa inyo. So hindi ko na po kayo isa-isahin. Basta sa lahat ng mga kaibigan ko diyan, sa lahat ng mga nagko-comment diyan, sa lahat ng mga mga viewers o mga subscriber, shout out po sa inyo. So maraming salamat. Bye bye.